Napaka-neat naman itong Isuzu Crosswind na to. Ayun, oh. Napakalinis. 52,549 ang mileage. Napakalinis niya, fairness ah. Ngayon dapat, tignan nyo. Oh. Yung brake fluid ako na lang naglagay niyan. Makaalat talaga yun. Burara eh. Okay. Ang problem niya kasi guys, hindi niya makambyo kanina. Ang ginawa ko for solution lang, hindi ko lang nakunan ng video, nilagyan ko muna siya ng brake fluid. So pag nilagyan mo ng brake fluid, I mean pag nagbawas, ibig sabihin may tagas. Pwede na. So trace natin kung saan yung tagas. Okay, clutch pedal inspection. Yan yung clutch master. Ito. Ayan, yan. Ito, kita pa. Mahirap. Yan ang clutch master. So kung hindi visible yung leak dito, wala kang makitang basa o kaya brake fluid, most likely okay yan. Okay? Tayo sa ilalim. Ingay ng mga motor. Next is the slave. Ito yung clutch slave. So gets mo, yung master nasa taas, yung slave nasa baba. Baba. Yan o. Makikita mo, worn out ang boots, tapos basa ng brake fluid. Ayan o. See? Babaklasin natin to kasi dapat ito tuyo yung surface na yan. Wala dapat basa dyan. So tanggal na natin siya. Ganyan na may itsura. Boots lang naman yan, hindi dahil boots lang yan. So maybe ito ang naging cause kasi pumasok yung dirt dito. Ayan o. Kita nyo yung dumi o. O. Kalawang o. Ayan o. Dapat itong part na to shiny yan eh. Makinis dapat yan. Diba? Pero ito, kasi na worn out yung boots, yan, may probability na pumasok yung tubig dyan at nagkaroon ng kalawang. Ayan o, dapat yan gumagalaw yan eh. Tanggalin natin, tingnan natin kung matatanggal ha.
So guys, ito yung luma. Kita nyo, ang kulay talaga niyan before, color black. Ayan yung mga natira-tira pa. Tapos kung makikita nyo closely, ito yung wheel cap nya, yung rubber cap, kaya halos pantay na rito. Ayan, pantay na dyan. Ayan o, may tama sa ilalim. Ayan o, may parang cut na yung goma nya. So hindi siya nakaka-build ng pressure. Pag pumasok siya rito, hindi na siya makaka-build ng pressure. So ito, subject for replacement yan. Ito ang bago nyan, pakikita ko sa inyo. Yan, makikita nyo. Ito, meron pang pag ganon, no? Meron pa siyang paganyan yung goma nya. Yan. Ito, wala na, halos pantay na rito. So yung brake fluid na papasok dito, pag tinapakan yung clutch, lalabas yan. Ito yung tutulak sa labas. Ngayon, kung pantay na ganyan na itsura, lalabas na yung fluid dito. Yun na yung nagtatagas. Kung ganito, pagpasok ng brake fluid, napapahinto pa nito. So walang lalabas na fluid, buo yung pressure na lalabas. Matutulak niya yung clutch fork. Ito naman, dilinisin natin to. Tingnan natin kung pwede pa siya. Kasi sometimes may tama yan sa loob. Yung yung ang tawag dito kasi is ano clutch cylinder sleeve, okay? So kung may worn out din na part sa loob, baliwala din yung pagpalit mo nito. Kasi tatagas pa rin, pero dito siya tatagas, hindi na dito, hindi na to ang may sala, yung clutch sleeve na. Okay, bakit ko pa siya nilinis? Kasi tingnan natin to kung subject for replacement o hindi. Ganito yan. Kita mo yung ayan, yung mga uneven part na yan. Diyan lulusot yung fluid mo kahit bago yung goma mo, hindi rin magtatagal. So sayang yung trabaho mo. Yan part na yan, okay yan. If you can see yung makintab na yan, smooth. Pero ito, kung makikita mo yung part na yan, ayan, ito. Yan o, yung color black na yan, gas na yan eh. So hindi rin, pagka pinil mo yung surface, kahit niliha ko na, rough pa rin siya. So hindi rin magtatagal kasi dyan dadaan yung goma, masisira lalo. So sandali lang yung trabaho mo, di ba? So palitan natin buo. So guys, ito yung bago. Sabihin nyo, replacement na naman. Dami. Kita nyo naman, yung kanina, kung napansin nyo, naalala nyo, ito nasa dulo kagad, tabaon. Pero ito, nakalabas. Muna natin tanggalin. Makikita ko yung laman loob. Diba? Uhugod kagad. See? Kita nyo, buhay yung wheel cap. Pag ganon, pa letter Y. Tapos ang itsura talaga ng loob, ganyan dapat. Kita nyo, smooth. Wala kang mararamdaman akong ano man. So maganda niyan, magtatagal yung pesa natin. Tatagal. Ang buhay naman yan nandito sa goma. So kabit na natin to.
Tapos yung clutch pedal, bombay mo. Ako, ginagawa ko, kamay ko lang eh. Kamay lang muna para mabilis makapag-build ng pressure. Ang Isuzu Crosswind, maliit ang mga tubo ng clutch niyan, tsaka clutch system. Medyo kailangan mong tiyagain, no? Sinerte tayo kasi abot natin yung sleeve tsaka yung pedal sa taas. Nabobomba ng kamay, kahit mag-isa ako kaya ko, gagawa ko ng paraan. Pero nagkaroon na siya ng pressure, mabigat na para sa kamay, so kailangan mo ng bombay ng paa. Since wala akong kasama yung magbomba, itong gagawin ko, dala akong tubo. Pagka tumigas na yung pedal, i-press ko siya dyan, lalagay ko to, adjust ko yung upuan. Tignan natin kung gano'n natin pahirapan yung sarili natin, no? Dahil lang. Okay, so start na natin siya. Ang batayan ko dyan sa clutch, kung okay yung height, kung hindi magpe-fail, is yung maglalagay mo sa reverse nang hindi tutunog. So tapakan natin yung clutch, reverse. Yun, wala siya nung krrrr, yung ganong sound. So ibig sabihin yan, okay yan. So abante muna natin, tanggalin natin yung kalso. Oh, kita nyo naman, smooth. Dali. Let's go. First gear. Smooth, second gear, di ba? Maririnig nyo naman eh. So, dun sa bleeding part, kung hindi mo kaya mag-isa, o kaya ayaw mong diskarte nung ginawa ko, tumawag ka ng kasama mo. Pabomba mo sa kanya yung clutch. Pagka nakapirme, sinabi mong pirme, o kaya sinabi nung nagbobomba na pirme, ikaw yung magbubukas ng ilalim. Hindi lang yung basta-basta binubuksan na basta nabuksan lang, na-release yung pressure, hindi. Dapat makita mo kung nag-iba na ba yung kulay ng brake fluid. Nagkulay puti na ba? Kasi ibig sabihin din nun eh, natanggal mo na, na-replenish mo na yung lumang brake fluid. At saka kung yung sumirit dun sa bleeder, eh may bubbles pa. So mas maganda kung wala ng bubbles, eh ibig sabihin nun, wala nang hangin, solid brake fluid na yung napapagana mo. So hindi natin napalitan yung clutch master kasi visibly naman check, eh hindi siya nagtatagas. So walang sign na basa ng fluid. So hindi na natin siya kailangan galawin. Pero yung ilalim kasi visible naman, kita nyo naman mga taong grasa na talagang basa, nagkaroon siya ng basa na ano. So
saan mapupunta pa yung brake fluid? Hindi doon na lang, siyempre, di ba? Tuyo nga dun sa master, so dun sa slave. Well, anyway, isa pang to prevent na magyari yung ganito, you should also change your brake fluids once in a while. Sabi natin nakapagpa-change oil ka ngayon, the next change oil mo, papalitan mo ng brake fluid, pa-bleed out mo yung lumang brake fluid. Kasi ang lumang brake fluid minsan nakakasira din po yan ng mga goma. Yung longevity ng rubber nasisira din niya yung, kumbaga nakaka-affect din yun. Although naman na ang rubber talagang meron yan lifespan. Kasi nga rubber, di ba? Mas maganda pa rin yung napapalitan mo kasi hindi marami yung nasisira. Okay? Tsaka mas maganda niyan, magdala ka lagi ng spare na parts nung sa clutch slave o kaya sa clutch master. Yung mga pistons lang itself, yung mga tinanggal ko kanina, yung worn out na maliit, kahit yun lang, may repair kit naman na kayong mabibili niyan. Kung nasa labas kayo, hindi kayo marunong gumawa, tawag kayo ng mekaniko, may dala kayong brake fluid, may tools naman siya, so you got the skills, makakauwi kayo kahit nasa province kayo, di ba? So yun yung mga kailangan mong malaman. Kasi kami personally, may mga sasakyan kaming manual before. Ang ugali ng tatay ko, pinadadalhan kami ng ganon, ng mga spare na hydraulic parts, lalo na sa clutch, kasi napakaliit na bagay, hindi ka makauwi, hindi ka makaabante. So mas mahal pa yung towing kumpara mo dun sa mga maliliit na pyesa na yun, no? So mas maganda na may dala ka nun. Kasi may instance dati yan, ewan ko saan lugar ba yun, Santa Mesa. Kuya ko dati Santa Mesa yata yun tumawag yung tatay ko sa akin, Ising, bakit pa? Punta tayo sa Santa Mesa. Bakit? Kuya mo tumirik dun sa Santa Mesa. Tumirik kay kuya sa Santa Mesa. Ano meron sa Santa Mesa? Ano bang marami sa Santa Mesa? Comment nyo nga. Yun, pinalitan din namin ng buo pag-uwi niya sa shop. Anyway, ganito lang mga taong grasa. Goodbye.